Mabilis na bang mag-register at mag-upgrade ng account dito sa GCash? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-register or gumawa ng account sa GCash, kailangan mo nang mag-download ng app nito. Pumunta sa Play Store or sa App Store kung saan nag-download ka ng mga apps, mapa-games man yan, or iba pang mga apps dito. Doon din ida-download yung GCash. I-click lang natin tong install, and then hintayin mo lang na magpakita itong open na button. Kapag okay na, may mga i-request lang permission. Hindi ko alam kung by the time na pinapanood mo to ay baka nag-update na. Pero kapag ganyan, sa akin i-allow ko lang to. Allow while using the app, allow lang para makapag-proceed. Dito na i-enter yung cellphone number natin na siyang gagamitin natin pang GCash account. Bali kung magkapadala ng pera sa GCash account mo, phone number mo na nakaregister sa GCash yung dapat na ibigay mo. So na-enter ko na yung phone number, click ko lang tong next, at hintayin ang code na ma-receive via phone. So katulad nito, may na-receive akong code, yun nga lang may pagkakataon na possible makakuha kayo ng authentication code na katulad nito. Pag ganyan, i-click nyo lang yung OK, meron ditong resend na button, i-click nyo yan, and then hintayin lang ang panibagong OTP na ipapadala ng GCash mismo. So na-receive ko na, yung code na yon i-enter ko lang dito, at may magpapakita rito na dalawang option, new account or recover account. Ang gagawin natin ay new account. By the way, sa GCash, pwede kang gumawa ng more than one account. I think parang up to 5 accounts ina-allow nila. So new account tayo, and then birthday and are you a Filipino? So, kumpletuhin ko lang lahat ng to. Yes, I'm a Filipino. Click ko tong confirm. Personal information, ilagay dito yung complete name, yung first name muna, yung middle name ninyo, at yung apelido. Next naman, email address. Ito yung halimbawa ng gmail.com. Kung wala pa kayong Gmail account, gumawa muna kayo nun. Meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba gumawa ng email address. And then nationality Filipino, main source of funds, piliin lang dito. Sa akin, allowance na lang pinili ko, current address or kung saan nakatira. Pag okay na, sa bandang baba, address ulit, pero yung permanent address naman. Sa akin, pareho lang, so i-check ko na lang to. And then, scroll down lang, do you have a referral code? Parang ngayon, wala nang referral code, so skip na natin to. Click ko tong next. I-review yung mga information. Sinasabi dito na make sure details match your ID. Pero hindi naman tayo gumamit ng ID ngayon sa registration. Mamaya pa yon during verification. I-double check lahat ng info dito. Kapag tama na, scroll down lang, click confirm. Pero pag may kailangang i-edit, i-click lang tong arrow na button, balikan yung kailangan i-update na information. Sa akin okay na, click confirm. And then MPIN na, ito yung magiging parang password natin every time na gusto natin i-access yung GCash account natin. I-tap lang tong I na icon just in case na gusto nyo makita yung tinatype ninyo. Kapag okay na, i-check tong terms and conditions. Pwede nyong i-click mo na to, basahin, just in case na gusto niyo. Pero sa akin, okay na. Check ko lang to, click ko tong confirm. And nakapag-register na tayo. May ma-receive na text via GCash. At ito yung text na yon. This time, kailangan nating i-register yung phone na to. Para saan ba ito? Isa to sa mga parang security measure na ginagawa ng GCash kung saan yung account mo ay sa isang device or sa isang phone lang pwedeng i-access, which is yung ginagamit mong pang-register ngayon. So, click ko tong yes, register this phone. Hintayin ulit ang OTP na ipapadala ng GCash na katulad nito, 784800. I-enter lang siya dito at i-click ang submit. So, congratulations! Nakapag-register na, nakapag-secure pa tayo ng account. Nandito yung phone na ginamit during registration. And then, right away, kapag in-access nyo yung GCash, may magka-pop up na tinatanong kayo about verify now or verification. Ibig sabihin lang nito, i-upgrade yung account. And speaking of upgrade, ang level kasi na meron sa GCash kapag nagpa-register ay basic pa lang. Kung saan mababa pa yung wallet limit nito, up to 10,000 pesos lang. Katulad nito, hindi to pwedeng lumagpas ng 10,000 kapag basic account yung meron ka sa GCash. At kung mapapansin nyo, unlock all features kasi hindi nyo magagamit yung mga features na to hanggat hindi kayo nagpapa-verify. Ang pwede nyo lang magamit ay yung pag-load, pagbayad ng bills, yung A+ rewards. Maging yung scan to pay, pwede rin naman. Yun nga lang, mas maganda na i-verify yung account sa GCash, mas mataas yung limit, magiging 100,000 pesos siya. Pwede pang umabot to ng mas mataas pa, halimbawa 500,000 pesos. So, ang gagawin ko, click na natin tong verify now.
Just in case na bigla kayong nag-log out sa GCash or hindi nyo siya nagamit na matagal, pag nag-login kayo, may magpa-pop up ulit para mag-remind sa inyo na i-verify yung account sa GCash. Kapag ganyan, i-click lang tong Verify Now. Ito yung kakailanganin, selfie ninyo, kukunan kayo ng picture, at yung original ID nyo din. And ano yung mga ID na tinatanggap sa GCash? Ito yon, National ID, yung UBIT ID, SSS ID, Passport, Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kapag gumamit kayo ng ibang ID, makakakuha kayo ng error message na katulad nito. So, yun yung requirements. This time, proceed na tayo sa process. Birthday ulit tatanungin, and are you a Filipino? Sagutin lang yan, ayun na yung step 1. I-check ko tong terms and conditions and click next. Step 2 na tayo kung saan gagamitin na yung mga ID na nabanggit natin kanina. Isang ID lang ang kailangan sa GCash. So, ito ulit yung mga ID. Sa case ko, ang gagamitin ko ay Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kapag ganyan, hindi na tayo makakakuha ng error message na katulad nito. So, okay na ako sa ID. This time, selfie naman. Walang harang dapat sa mukha, walang salamin, walang sombrero, walang mask. So, click natin tong next, and then mag-selfie na. Sa bandang taas, may instruction dito kung lalayo ka ba ng konti, kung lalapit mo ba ng konti, kung kailangan ba mag-blink. So, sundin nyo lang yan para maging successful. And then, mapapansin nyo na meron ditong submitted details should be complete and spelled correctly. Click natin to, okay. Nasa 4th step na tayo. Ito yung sinasabi na dapat kompleto yung mga information. Yung complete name, maging yung sa nationality, civil status, contact number, date of birth, place of birth, o kung saan pinanganak, also yung address ninyo sa Philippines. Binigay na natin to kanina during registration, pero kailangan lang ulitin dito sa verification process. And then work details naman, ito yung pagpipilian sa work details, tinatanggap ang self-employed, student, or unemployed. And then role, piliin lang din, nature of work, ito yung pagpipilian. And then source of funds, ito yung pagpipilian. Kapag nakapili na ng isa, click lang tong next. And then expected monthly transaction. So sa akin, below 50,000 pesos siguro, estimated lang naman ito. Ano yung dahilan, ba't nag-open ng account? Ito yung pagpipilian. Siguro sa akin, pipiliin ko ay savings. Politically exposed person ka ba? O ibig sabihin may kamag-anak? Or associated ka ba sa mga taong nakaupo sa gobyerno? Sa akin, no. And then, are you the actual owner of this account? Yes. Kapag may nakalimutan kayong fill up na information, magka-pop up yun. Katulad sa akin, nakalimutan ko palang lagyan ng ID number. So, kung ano yung number na nakikita dito sa ID na ginamit ninyo, siyang ilalagay dito. At kapag nakapagpa-verify na kayo, makakakuha kayo ng confirmation katulad nito. At ilang araw aabutin? Ang sabi dito ay 3 days, pero lately parang 1 day lang pwede nang ma-verify. Katulad sa akin, after 20 minutes, nakakuha na ako ng text from GCash na fully verified na ngayong account. So, i-test natin. Nung chinek ko yung account ko sa GCash, totoo nga, yung borrow hindi na grayed out, G-Save, G-Insure. Pwede ko nang magamit lahat ng mga features. At isa pa sa palatandaan na GCash, verified na nga yung account natin, yung wallet limit natin, 100,000 pesos na. Katulad nito, mas tumaas na. Pwede ko pang pataasin yan up to 500,000 pesos kapag naging GCash Plus user na ako. At paano maging GCash Plus user? Ibig sabihin, mas mataas yung wallet limit, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung mga video tutorial ay nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!